Ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa Regional News. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa riyon ng Luzon. Mga market stall holder sa Bayambang, Pangasinan, pinulong kaugnay sa fire safety. Narito ang buong balita na ihatid sa atin ni Sara Cayabyab mula sa RP Dagupan. Dinauloan na sa Office of the Special Economic Enterprise na lokal na gobyerno'y Balaya Bayambang, Luyaga, Pangasinan, susari market stallholders dapya na ipakabat sa naipaliwawad si Karaso Pigaran Bengatla. Kabyangan iya na sa fire safety, CCTV ordinance tan business permit, yain paliwawa na sari miyembro Bureau of Fire Protection tan PNP. In paliwawad si Karaso Fire Safety Inspection System tan say online application para say panangala na fire safety evaluation clearance para saray akan kayarian na pwesto. Gatmatunya na makaalwar so karaklan at sa insidente ya puol. In paliwawa met na sari pulis so unong ordinansa yan na pagawalay ikabit dan sarilin CCTV at aminya business establishment at balay para at kamaungan na karaklan. Malala po Dagupan City, siyak si Sara Cayabyab para at Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Sara Cayabyab mula sa RP Dagupan. Dakuin naman natin ang Agoo. Persons deprived of liberty ng Agoo District Jail nagbigay liwanag at pag-asa sa paggawa ng mahigit 200 parol. Sa kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Joshua Saidoken ng RP Agoo. Irilaksi tagdama kasasaad ken sitwasyon in pagkita dagiti persons deprived of liberty ti Agoo District Jail ti kapasidad da ngagbaliw ken makatulong iti komunidad tatapas kwa. Dahil ket kalpasanan na karami ti 2 gasot ket 8 agkakapintas nga Christmas lanterns nga agbalor ti 10,000 nga gasot nga pesos binayadan ti lokal a gobyerno ti Agoo La Union manamnama saan lay nga makipaay ti ranyag ken ragsak kadagiti kalsada no diket agraman iti biag dagiti PDLs. Sigon iti Agoo District Jail ti parol making project ket may sang oportunidad makasuro ti baro a talento ken tapno makaganansya iribuko da kwarta mausar dagiti pamilya dagitoy. Ti balegi ti nakuna proyekto ng Indol 1 the Jail Senior Inspector Dondon V. Ocampo, Livelihood Officer GO1 Hazel Empadio ken lokal a gobyerno ti Agoo La Union dagiti PDLs ket saan laing nga nakasursuro nga gamit ti Christmas lanterns no diket mas naiparik na dagitoy ket karaman iti komunidad no sa dinoy ti tunggal parol ket mangipakita iti dedikasyon amang rugi ti baro a biag ken simbolo iti baro anamnama. Manipod, Agoo La Union, Joshua Saiduken para sa Radyo Pilipinas. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Joshua Saidoken mula sa RP Agoo. Dumako naman tayo sa Tabuk. Men opposed to violence against women and their children everywhere o MOVE Kalinga Federation nakiisa sa kampanya na wakasan ang karahasan laban sa kababaihan at mga bata. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Amelia Bumatnong. Impakita dagiti miyembro iti Men Opposed to Violence Against Women and Their Children Everywhere when MOVE Kalinga Federation iti suporta kit commitment da iti panakaikat wano panakalipas iti violente nga aramid kontra kadagiti babae ket ugbingda. Babon da ito iti panakikaisakin panagpirmada iti Pledge of Commitment amay sa pasat iti naisayangkat ang MOVE Kalinga Summit iti December 4 iti Kalinga Sports Center. Malaksid iti panangitalo iti respeto kadagiti babae ket ugbingda tarigagay iti MOVE Kalinga Federation alikudan iti gender-based violence ken suportaran iti gender equality. Inkari dagitoy nga agbalinda a role model kadagiti daduma a lalaki, babaen iti na integridad a panagbiag, tumulong agpatakdar iti komunidad nga adaan respeto kadagiti babae kinubing, kastamot a bumalaet no kasapulan nang runa iti karit maipanggapti nyaman a klase iti violence. Iti nasawa summit nga adaan tema Kalinga mantimpuyo kutsongan Chinbausi kat pasat iti panakikaysa iti probinsya para iti 18-day campaign to end violence against women and their children. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Amelia Bumatnong mula sa Tabuk. Punta naman natin ang Lucena. Huling sweldo at mga benepisyo natanggap na ng mahigit 260 empleyado ng dalawang nagsarang internet gaming licensees sa Cavite. Pakinggan ang kabuuan ng ulat na ihatid sa atin ni Mara Grezula mula sa Lucena. Natanggap na ng mahigit 260 na manggagawa ng mga nagsarang Internet Gaming Licensees o IGL sa Kawit, Cavite ang kanilang huling sweldo, 13th month pay at separation pay kahapon. Ayon sa pabatid ng Dole Cavite, ang mga nagsarang kumpanya ay ang First Orient International Ventures Incorporated at K3 Global Services Incorporated na kapwa IGLs o dating tinawag na Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Ang mga naapektuhang empleyado ay binigyan din ng Unemployment Benefits Certification para makatanggap sila ng SSS Unemployment Benefits bilang bahagi ng mga interbensyon para sa mga apektado. Nagpasalamat naman ang mga manggagawa sa agarang pagbibigay ng kanilang mga benepisyo. Tiniyak ni Dole Cavite Provincial Director Marivic Martinez na tama ang computation ng separation pay. Hinimok din ni Director Martinez ang mga manggagawa na lumahok sa Project Dapat Job Fair na isinasagawa sa Pavilion Mall, Binyan City, Laguna ngayong araw. Mula sa RP Lucena, ito si Mara Gresula para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Mara Grezula mula sa Lucena. Pumunta naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Department of the Interior and Local Government o DILG kinilala ang ilang munisipalidad sa Eastern Samar sa 2024 Seal of Good Governance Awards. Narito si Pen Pomida para sa detalye ng balita. 5 nga mga munisipyo sa Eastern Samar, Arteche, Kinapundan, Sulat, General MacArthur, ngan Giwan, ang ginkilala como 2024 Seal of Good Local Governance SGLG National Awardees ang Department of Interior and Local Government. Lakip ang 5 nga LGUs sa 714 LGU awardees sa nasod ug 53 Eastern Visayas LGUs nga ginkilala nga National SGLG awardees. Nakatala ni hatag ang seal og SGLG funded project ha award ceremony hitong December 9, 2024 sa Manila Hotel. Ang Seal of Good Local Governance inusa nga pasidungog ang mga LGU nga 100% compliant hananapulo nga areas of governance. Mahanunumduman 2023 National Awardees ang bungtuhan Kinapundan, Arteche ngan Sulat. Kada assign kinarawatin 1.8 million pesos nga kantidadhin proyekto como incentive award. Tikang ha RP Borongan, inihipen Pumida para ha Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Pen Pumira mula sa Borongan. Dumako naman tayo sa Mindanao. Bureau of Fire Protection, Tandag City, nasa Code Red alert status na mula Disyembre 1 hanggang sa bagong taon. Ang kabuang ulat ihatid sa atin ni Nerissa Espinosa mula sa RP Tandag. Pahimutang na sa Code Red Alert status ang tibuok pwersa sa Bureau of Fire Protection Tandag City gikan niadtong Disyembre 1 hangtod na sa pagsugat sa bagong tuig sa Enero 1, 2025. Sa pagpakighinami sa Radyo Pilipinas Tandag kang Fire Inspector Bowman Lofranco, ang City Fire Marshal gipamahayag niya nga nagpatuman na ang tibuok pwersa sa Bureau of Fire Protection sa nasod sa gitawag nga Oplan Paalala 2024 kinialang ni ining panahon sa Pasko aron masiguro nga luwas ang tanan sa posibleng sunog samtang nagasaulog. Pipila sa mga aktibidades nila maong paghimo og inspection sa mga nagabaligi og Christmas lights o firecrackers, ang komprehensibong pakig-alayon sa mga barangay, paghatag og mga flyers ug posters, media campaign og fire truck visibility. Sumala pa ni Lofranco nga mas mayo nga sa ulugon ang Pasko nga halayo sa aksidente ug sunog. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Inyong napakinggan ang ulat ni Nerissa Espinosa mula sa Tandag. Puntahan naman natin ang Holo. Ministry of Agriculture, Fisheries and Aquatic Resources, SULU, nagkaloob ng fishery inputs sa mga asosasyon ng mga kababaihan sa lalawigan. Ang detalye ng balita ay hahatid sa atin ni Eloisa Mohamad. Nakatay mga fish drying processing set ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform atawa MAFAR in matumpukas ang kababaihan na lupa sug. Mga kababaihan ng Kandilan Women's Cooperative Patikul, Babai Pilihan Women's Association na parang Iban Women's Federation Haumar, inakahampit sin fish processing set mapakanila paginang sardinas. Habay tay Fardia Abdu Hasad, Fishers Division Chief, libabay na pagkanari mga tumpukan ini tungod na paginang sardinas sa ganap usaha pa isang para kanila. Hambok tay sabi ni Kaangihon hawat mapakusog pa, in panglamuri si mga kawaihan na pag-usaha, iwan na pagpasong sin kauman. Nagsarang sukulyan hinor ay na Abdurajic sin yang kaan Omar Sulu, hakatay manila sin kaano yaon sin fish processing set ini. Makatabang ini bang dunon kanila, bihaon, piyagtatakaman nila yung pagdakang sardinas, liureng hakabiyaksahan, paghinangon nila mga seaweed crackers. Deng RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Eloisa Mohamad mula sa Holo. Dito na nagtatapos ang ating regional news.